Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Nako mga kabibig, delikado na itong si Senador Risa Hontiveros kasi nag-apila sa Supreme Court ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nako, managot yata ito si Hontiveros sa ginagawa niyang pag-contempt kay Pastor Apollo Kibuloy. Merong nakita na medyo butas sa resolusyon ni Risa Hontiveros. Sabi ni Attorney Elvis Balayan, we have brought the issue of the Senate declaration of a contempt order against Pastor to the Supreme Court. O, eto na, labanan na. Ito ang hinahanap yung laban, pinagbigyan kayo. It's not just about the arrest, but also the insistence for him to appear before the committee, the declaration of contempt against him, and all actions taken. We are questioning that before the Supreme Court. Those kinds of statements fall under the jurisdiction of our courts. It's not for the Senate to determine kung guilty ba or innocent si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi, yung iba dyan, sinasabing guilty na. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nga umuusad ang kaso, guilty na agad. Ano ka? Ikaw ba ang Supreme Court para sabihin mong guilty na guilty si Pastor Apollo Kibuloy? Yung pinasinta yung witness, nakamaskara pa nga. Ito sabi ni Balayan, the hearings in the Senate are evidently visitorial and prosecutorial. Those are tasks for prosecutors, not senators. Even if we say they make laws, that's not what's happening. Totoo naman. Kasi kung pupunta si Pastor Apollo Kibuloy, aatin sa hearing, magsasalita, sasagot sa mga question ng mga senador, lalo kay Senador Risa Hontiveros, pwede itong maging solidong ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pwede nila itong gamitin para lalong madiin si Pastor Apollo Kibuloy sa mga allegedly mga kaso daw ni Pastor Apollo Kibuloy. Mautak ang mga lawyers ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam kung ano ang mga pasikot-sikot at kung paano ni Hontiveros dakmain. Akala nila mauuto nila si Pastor Apollo Kibuloy. While this remains undecided, it's quite chaotic. Various interests collide. From our standpoint, we believe that the Supreme Court will scrutinize this matter thoroughly. So naniniwala ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na ang Korte Suprema talaga ang may karapatan para tingnan o i-observe lahat-lahat ng ebidensya. Sila yung may karapatan para manghusga. Diba? So eto ngayon ay isang interview na kung saan makinig tayo mga kabibig, ha? Okay. Are you ready? Okay. 1, 2, 3... May patunay ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng pagiging bias ni Senator Risa Hontiveros. Si MJ Mondihar magbabalita live. MJ, good morning. Mga partner, magandang umaga. Ang ebidensya na ipresenta ng kampo ni Pastor Apollo ay galing mismo sa mga salita ni Senator Hontiveros. Dumulog na kamakailan ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Supreme Court para iprotesta ang contempt order ng Senado laban dito. Ayon sa kampo, walang rason para sumipot sa hearing ng Senado si Pastor Apollo dahil sa mga mapatirang pahayag ng mga faith witnesses ni Senadora Risa Hontiveros. Malinaw kasi mula sa mga salita ni Hontiveros sa kanyang Senate Resolution number 884 na hinusgahan nitong guilty ang butihing pastor. Walang pasubali partner sa nakasaad sa resolusyon na may krimen daw na mga ginawa si Pastor Apollo dito sa Pilipinas at ang mga krimen ay nangyayari at ginagawa sa kasalukuyan. Paliwanag naman ni Attorney Elvis Balayan, isa sa legal counsel ni Pastor Apollo, hindi nangiinsulto ang kanyang kliyente sa pagliban ito sa mga patawag ng Senado. Dahil kung lilito ito sa mga hearing, tiyak ipahihiya lamang doon ang butihing pastor.
Baga po sa boxing, ba't ka pa lalaban sa boxing, nakatali yung dalawa mong kamay, tapos alam mo naman yung referee, yung mga judges, sinabi na matatalo ka, round 1 pa lang. Sinagot din ni Atty. Balaya ng malinaw ang tanong na ito ni Ontiveros. Palaging sinasabi po ni Senator Ontiveros na may mga senador, matataas ang presidente, mga officers ng church na nagpupunta sa Senate Committee pag sila'y sinasarpina. Mahirap po nating ipantay yung mga pangyayari na nagpunta ron yung mga matataas ang kalagayan sa ating lipunan na nagpunta raw sa Senado dahil ginagalang daw nila. Iba po kasi ang sitwasyon noon at iba naman po ang sitwasyon ni Pastor. Si Pastor po ay talagang hinusgahan na. Sa tingin niyo po ba kung ating hinusgahan yung mga bishop na sila ay karnaper, na sila ay may ginawang kalokohan sa gobyerno, yung mga pumunta po ron na mga general, sinabi natin sila may mga ginawang karumal-dumal na krimen. Sa tingin niyo po ba yung kanilang abogado papayuhan sila na pumunta ron? I don't think so po, no? Mga partners, malino na nakasa doon sa Senate resolution yung mga salitang the crimes were committed. Tapos meron pa binanggit doon, crimes are taking place even at present. Kung meron sila reservation, dapat nakalagay doon, partner, allegedly. Sinasabi, di umano. Kung meron pa silang impartiality sa mga kaso nga na mga bintang na ipinupukol ngayon kay Pastor Apollo. Di Attorney Balayan, usurpation of authority ang ginagawa ng Ontiveros dahil trabaho ng judiciary na dinggin kung may mga kaso man na nakasampa laban sa butihing pastor. Anya, may limitasyon ang contempt powers ng Kongreso at dapat igalang ang karapatan ng mga resource persons. Attorney Harry, di ba, pag nag-i-invite ka ng bisita sa bahay, talagang inaayos mo, hindi mo sinisiraan para yung bisita ay pumunta. Iba yung ginagawa nila ngayon sa mataas na kapulungan sa huli. Gate ni Attorney Balaya na kung ginagawa ito ni Ontiveros laban kay Pastor Apollo na isang public figure at milyon-milyon ang tagasunod, paano pa kaya tayo ng mga ordinaryong Pilipino? Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo, partners. Malinaw, partners. Maraming salamat, MJ. Thank you, MJ, ha. Ang malinaw, meron ng desisyon din ng Korte Suprema na magiging dahilan kung bakit hindi na talaga po pwedeng iusad pa yung investigasyon ni Ontiveros. Unang-una yung desisyon nga doon sa Bengzo na sinasabi na kapag nakabinbin na yan sa hukuman o di naman kaya sa piskalya, itigil ang investigasyon ng Senado kasi yan ay paglabag na doon sa separation of powers dahil hindi naman katungkulan ng Senado o ng Kongreso ang patunayan ang pagkakasala ng isang akusado. Sa isang kaso, dapat hukuman yan o kaya piskalya. At meron din isa pang kaso na nagsasabi na kapag natapos na ang committee report, at ito naman po ay applicable sa Kamara, wala nang dahilan para magpatuloy ang contempt kasi kaya mo kinukontempt, hindi ka makagawa ng final resolution sa pamamagitan ng committee report. Pero kung despite the absence, nakagawa ka naman ng committee report, para pa na ikaw ay magko-contempt ng isang witness o isang resource person sa pagdinig na ginagawa ng ating Kongreso. Yun nga po nakakalungkot parang baliwala na lang yung ating saligang batas kung mga mambabatas natin mismo magbabaliwala dyan, para pa. Paano pa ang poder ng senador, ng mga senador na magreklamo kapag malalabag ang ating saligang batas pagdating tong sa pagboboto kung ang Kongreso ang magsasuggest ng amendment sa ating saligang batas kung ang Senado mismo ay hindi susunod sa saligang batas. So para nga po magkaroon ng ngipin ng ating saligang batas, dapat lahat po tayo sumusunod. Kasama na po ang mga makapangyarihang mga kongresista at mga senador. Yan lang naman po ang hinihingi natin. Merong batas, merong saligang batas, ipatupad po natin ang sinasabi ng saligang batas. Kawawa, attorney, yung taong bayan, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Kung si Pastor Kibuloy nga, may ganito ng kakayanan, inaapi pa at inuusig. Papaano na lamang yung mga walang-wala talaga, mga ordinaryo, gagano din na lang nila ng simple, kung ano yung gusto nila, kaya nilang abusuhin gamit ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi natin, kung anong kapalaran ng SMNI po pwedeng mangyari yan sa ibang mga media outfits at sila ay mag-isip dahil sila nung panahon ng kampanyahan, lahat sila ay linabanan at kinonsiderang kalaban itong kandidatong Bongbong Marcos para presidente. Pero kung nagawa po sa SMNI ito na tanging sumuporta sa ating PBBM nung eleksyon,
Eh ano pa kaya ang yung gagawin niya komento tungkol sa mga dito? naging kalaban? Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Naku, ano kaya ang mayayari? Hindi pa inaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Marami na naghihintay. Akala nyo. Bye everyone. See you next time.